She was 16, then he met Jander. Infatuation, crush o first love. Alinman sa mga damdaming iyon ang una niyang naramdaman sa binata, hindi niya alam. Ang sigurado lang ni Zinya, naninibugho siya sa magandang babaeng kahawak kamay nito. Kaakbay sa lahat ng sandali na nakikita niya ang mga ito. At pakiwari ng dalagita na mamatay siya ng paulit-ulit sa mga ganoong tagpo na hindi na niya malilimutan. Then after 7 years, muli niyang nakitang lalaking nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang puso. At ito naman ang sugatan ng puso ngayon, luhaan. At ang tayong gusto niyang gawin ay pahirin ang mga luhang iyon. Ipadama ang kanyang pagdamay at pagmamahal na patuloy pa rin kinikimkim sa loob ng kanyang puso, kahit pagaanong katagal ng panahon ang lumipas. Welcome mga ka-love tales sa aking channel. Sama-sama nating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Jander at Zinya. Habang naglalakbay sa garatan, ang bangkang demotor na may katig at siyang-siya naman ni Zinya na paglanghap sa mabangong hangin ng karagatan. Kaya ayokong umalis ng isla. Ito ang mamimiss ko. Hay, ang sarap talaga ng buhay sa isla. Tahimik at malinis ang lugar. Hoy! Untag ni Aubrey sa kanya. Ay, ano ka ba? Asik niya rito. Bakit ka ba nanggugulat? Asus! Ako pang nanggugulat ha. Ikaw nga itong para na namang nangangarap na nakatitig sa kawalan? Ano? Ano ka ba? Araw-araw naman tayong sumasakay ng bangka patawid sa kabilang pampang, pero bakit parang lagi kang natutulala sa kapaligiran? Natutuwa lang kasi ako sa karagatan, pati na rin sa kalinisan ng paligid, sa sariwang simoy ng hangin, at syempre pa sa katahimikan ng lugar na ito. Naman, ano ka ba? Talagang in love ka sa lugar na namulatan mo, no? Kaya tuloy ngayong graduate na tayo ng high school, ayaw mo nang umalis sa isla at doon mo na lang gustong mamuhay. Wala ka ba talagang balak na makaalis sa isla? Ang ibig kong sabihin, may ibang lugar pa naman na tiyak magugustuhan mo rin. Kung sasama ka sa aking lumuwas ng lungsod at doon mag-aaral ng college, sigurado, mas maraming pagbabago na magaganda ang magaganap sa buhay mo. May college naman sa bayan eh. Pwedeng doon na lang ako. Pero ayoko talagang umalis sa isla dahil kailangan ako rin ni mama para mag-asikaso sa resort. Alam mo naman, di ko siya pwedeng pabayaan doon. Lalo na ang hindi tulungan. Ang isla at ang resort ang tayong kabuhayan na iwan sa amin ni Papa at napakahalaga nun kay Mama, no? Pati na rin sa akin. Nangako kami sa kanya na babantayan at aalagaan namin ang resort at ang isla. Naman, napaka-sentimental naman ninyo. Sa layo ng isla sa kalungsuran, mabuburo lang ang beauty mo ron, no? Okay lang, dahil hindi lang ang pangako namin kay Papa ang matutupad ko kapag nanatili ako sa isla, kundi maging ang pagnanais ko na manatiling ganoon katahimik ang buhay ko. Ay, ewan. Haya na ang pampang ng pinakamamahal mong isla. Nailing na lang ni wika ni Aubrey. Oo nga, mabuti naman at maaga tayo nakauwi ngayon. Tiyak maraming guest ang resort. Kailangan ni Mama na makakatulong sa pag-estima sa mga bisita. Tuwang-tuwang wika ni Zinya. Kaya hindi pa man halos nakakadaong sa pampang ang bangka, ay patalon nang bumaba ang dalagita. Alika na, bilisan mo! Sabay hila kay Aubrey. Ano ba, madapa naman ako? Pero tila walang narinig na lalong binilisan pa ni Zinya ang paglalakad patungo sa isang bahagi ng isla kung saan naroon ang resort na pag-aari nila ng kanyang mama. This is life, babes! Masuyong bulong ni Jander kay Aiza habang nakatayo sila sa pinaka-terrace ng cottage na okupado nila. At last, we're here. Just the two of us. Walang problema sa trabaho, walang ingay, walang meeting, walang deadline, at walang kung ano-ano. Pabuntong hiningang humigpit din ang yakap ni Aiza sa kanya. Yeah, just the two of us, and this is only the beginning. Dahil kapag nagkaanak na tayo, mas magiging maligaya tayo, hindi ba? Napangiti si Jander. Yeah, you're right, babes. Kapag nagkaanak na tayo, mas magiging maligaya na tayo. At parang di ko na mahihintay pa ang panahong iyon. Inip na ako maganap yon. Babes, ano ka ba? Huwag ka nga mainip. Ngayon pa nga lang tayo nagsisimula, maiinip ka na. Baka hindi ka makatagal. Sa laban natin mamayang gabi. Natigilan si Jander. Mamay napangiti ng maintindihan ang ibig sabihin ng asawa. Anong laban mamayang gabi? At sino may sabi may laban tayo mamayang gabi? Jander? Wala tayong laban mamaya.
dahil ngayon na tayo maglalaban. Ano? At bago pa nakapalag si Aiza, nakayumos na niya ng halik ang mga labi ng asawa. Jinder, sandali! Bahagya lang itong nakapalag dahil sa mahigpit na yakap at mapasok na halik ng asawa. Pero maya-maya lang unti-unti na ring nabawasan ang pagpalag ni Aiza. Maya-maya pa, tumutugon na ito sa maalab na halik ng asawa. Oy! Pigil ni Aubrey kay Zina sa paghakbang. O bakit ba? Look, sa terrace ng cottage na iyon. Napatingala siya sa itinuturong cottage ng kaibigan. Ha? Naku po! Bigla siyang napatalikod dahil sa nasaksihang tagpo. Uy, ano ka ba? Pahagikik na wika ni Aubrey. Naieskandalo ka ba? Para namang di ka sanay makakita ng mga guest na ng resort na naghahalikan. Alika na nga. Malalaki ang hakbang na ginawa ni Zenia para makalayo na sa lugar na iyon. Marami pa tayong gagawin sa loob, no? Asus, ikaw talaga, hindi ka na nasanay. Alam mo naman, karamihan sa mga guest dito, PDA, hindi ba? Mga honeymooners kasi. Yung iba naman, mga foreigners na masyadong liberated pagdating sa, alam mo na. Kaya ayan tuloy, okay lang sa kanila na magkalat dito sa resort. Natatawa pa ring pilit na humahabol sa kanya si Aubrey. Hindi na lang kumibo si Zenia. Hindi niya alam kung bakit abot-abot ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa nasaksihang tagpo. Oh, nariyan ka na pala. Salubong ni Dory sa anak nang bumungad na siya sa dirty kitchen. Tamang-tama, maraming order yung mga bagong dating na guest. Kulang tayo sa waiter dahil day off nung iba. Nakahanda na yung iyong pagkain para sa room service. Magpalit ka na ng damit at dalhin mo na sa kanilang cottage. Oo, mama. Agad nga siyang nagkubad ng uniforme sa school at nagbihis ng pangtrabaho. Wala siyang reklamo sa mga utos ng ina, basta para sa ikabubuti ng resort. She can give and is willing to give her all para maging maayos ang takbo ng kanilang negosyo. Dahil alam niya na hindi lang para sa kanya iyon, kundi para sa kanilang mag-ina at sa maayos at magandang bukas nila. Natigilan si Zenia sa paghakbang nang mapatingin sa huling cottage na dadalhan niya ng pagkain para sa room service. Ha? Dito yung dalawang naglilingkisa ng yakap at halik sa terrace. Naku, baka kung ano na naman ang makita ko. Ilang sandali siyang natigilan habang nakatayo sa tapat ng pinto. Hindi makapagpasya kung kakatok ba o hindi. Pagkuway nagpasa siya. 3 katok ang kanyang ginawa. Room service po. Sandali lang. Wow, husky ang boses. Parang gusto niyang mapangiti nang marinig ang tinig ng lalaki mula sa loob. Ano kayang itsura? Hindi ko nakita dahil nakatalikod kanina eh. Naghintay na lamang siya. Maya-maya, naulinigan niya na may humahakbang palapit sa pinto. Pumihit ang doorknob at bumukas iyon. Good evening, sir? Saka bahagyang napaawang ang mga labi ng dalagita. Yeah, good evening. Buong kasimpatikohang ngumiti sa kanya ang lalaki. And she was mesmerized by his looks. Towering height, a devilishly and gorgeously hunk, the man of her dreams. Ganito ang description ng mga bidang lalaki sa mga romance novel sa pocketbook na kanyang binabasa. At ganito rin ang mga katangiang naguguni-guni niya na taglay ng lalaking una niyang mamahalin at nanaising makasama habang buhay. Then, her heart throbbed. Yes? Naulinigan niya ang tinig nito. Yes? Ulit ito sa sinabi. Napakurap ang dalagita. Room service po. O sige, pakipasok. Saka bahagyan itong niluwangan ng bukas ng pinto. Napapalunok na humakbang siya papasok. At dahil bahagya itong nakaharang sa daraanan ni Zenia, hindi na iwasang malanghap niya ang mabangong sabon at shampoo na ginamit ito. Gayun din ang panlalaking kolon na nanonoot sa kanyang ilong, ang swabing amoy. At muli, tila gilinaw siya at parang gustong himatayin. Tila gusto rin niyang mapapikit at mawala sa sarili. Babe, sino yon? Mula sa pinto ng banyo ay lumabas ang isang magandang babae, nakatapi ng tuwalya. Natitigilang napahinto sa paghakbang si Zenia. Room service, babes. Nakangiting wika ng lalaki. Sige na, pakilagay na lang dyan sa lamesa. Yes sir. Pilit na hinamig ni Zenia ang sarili at nakatungong ipinatong sa mesa ang dalang tray ng pagkain. Thank you. Tip mo. Wag na ho. Saka malalaki ang hakbang
na nakalabas na agad siya ng cottage. Pero paglabas niya ng pinto, tila nang lalambot na napasandal siya roon. Ang ganda ng asawa niya. Ang sexy pa. At siya. Oh God! Bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Ano ang nangyayari sa akin? Babes, kakain na tayo? Yes, babes. Para may lakas tayo mamaya. Alam mo na, lumpuhan na. Naolinigan niya pa ang harutang iyon mula sa loob. Pati na rin ang nakakakiliting halakak at hagikik ng mga ito. Malalaki ang hakbang na nilisan ni Zinya ang lugar na iyon. Hoy! Ay, ano ka ba? Paigtad na napaharap si Zinya sa kumakalabit sa kanya. Bakit ka ba nanggugulat? Asus! Paano namang hindi ka magugulat? Kandahaba yung leeg mo dyan sa kasisilip sa kabila ng halaman. Sino ba yung tinatanong mo dyan, ha? Sabay hawi ni Aubrey sa nakatabing na halaman. Ay sus! Naninilip ka sa dalawang iyon na naghahalikan sa terrace? Gulantang na tanong nito. Hindi Bakit? Bakit naman ako maninilip? Asus! Bakit daw maninilip? Ayan na nga at bukayo ka na, no? Teka nga, akala ko ba na-eskandalo ka sa mga naghahalikan? Bakit ngayon interesado ka na manilip ka dyan? Tumahimik ka nga. Gigil na nahila niya sa kamay ang kaibigan para ilayo. Hindi nga ako naninilip ng naghahalikan, ano? Anong ginagawa mo ron? Wala namang ibang tanawin doon maliban sa honeymooners sa cottage na yun, Teka nga, huwag mong sabihin. Nilingon ni Aubrey ang mga tao sa terrace na ngayon ay hindi na naghahalikan pero magkayakap pa rin habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Alika na nga! Akmang hihilahin niyang kaibigan. Sandali! Mataman pang pinagmastan ng dalawa sa terrace. Oh no! Alam ko na. Alam ko na kung bakit. Saka bigla siyang hinarap. Dahil gwapo yung lalaki, no? Aubrey! Pagdakay namutla si Zina. Aha! Totoo nga. Namutla ka, oh. Interesado ka nga sa gwapong yun. Ano ka ba? Itigil mo nga yan. Baka may makarinig. Alika na nga. Gigil na hinila niya palayo roon ang kaibigan. Lalo namang nataranta si Zina. Hiyang-hiya dahil nabuko ng kaibigan. Pero kung ano man ang nararamdaman ni Zinya nang malaman ng kaibigan ng kahibangan na nagsisimula ng umusbong sa kanyang puso, hindi pa rin naging dahilan iyon para maiwaglit niya ang mahiwagang damdaming nadama para sa lalaking iyon. Jander Ocampo, yun pala ang pangalan niya. Aiza naman ang pangalan ng kanyang asawa. Ang gwapo niya at ang ganda ng kanyang asawa. Bagay sila pero sayang, may asawa na pala siya. Napabuntong hininga na lamang siya nang muling tanawin ang mag-asawang masayang naghahabulan sa dagat at kapag nag-abot, naglalapat ng mga labi habang magkayakap. At dahil doon, yung pakiramdam na tila may sumasakal sa kanyang batang puso ay damang-dama niya. At sa pagdaraan ng mga araw na pananatili doon ng mag-asawa, pakiwanin ni Zinya ay lalong lumalalim ang dalaman niya para kay Jander Ocampo at lalong lumalala ang panibugho niya sa babaeng nagngangalang Aiza. Zinya, umiiyak ka na naman? Maang na tanong ni Aubrey na makitang nakaupo sa ilalim ng umbrella cottage ang kaibigan. Ha? Wala to. Napuwing lang ako. Sabay punas sa mga luhang naglalanda sa pisngi. Napuwing? Sabay lingap sa paligid. Nako, kaya naman pala Natiyak nitong isang bagay na mahagip ng tingin ang isang parehang magkahawa kamay na naglalakad sa dalampasigan. Ikaw talaga, napaka-masokista mo, no? Pwede mo naman silang di makita kung bakit pilit mo pa rin silang hinahanap. Ano ka ba? Grabe ka naman. Ines na naupo sa tabi niya ang kaibigan. Hayaan mo na lang ako, Aubrey. Kahit naman nasasaktan ako sa tuwing makikita ko sila, masaya naman ako kapag nakikita kong umingiti siya Ay, ewan. Anong klaseng baliw ka ba? Di ka naman nagkakaganyan sa mga kaklase nating gwapo rin naman Dahil nga hindi sila ang type kong lalaki. Si Jander Ocampo. Siya ang gusto ko. Ano ka ba? May asawa ng tao yun. Isa pa ang laki ng agwat ng edad ninyo at isa pa, alam ko. Alam ko may asawa na siya. Alam ko rin malaki ang agwat ng edad namin at alam ko rin na imposible talaga yon. Dahil hindi nga niya ako napapansin na nag-i-exist ako at alam ko rin napahikbi ang dalagita. Na mahal niya yung babaeng yun. Pero nung magagawa ko, kahit nga ako, naguguluhan sa nararamdaman ko Basta masaya na akong matanaw siya mula sa malayo. Mapagmasdan,
Makita yung ngiti sa kanyang mga labi, ang masiglang kislap ng mga mata at maorinigan ng kanyang halakhak kapag naghaharutan sila sa pampang. At masaya rin ako kapag nakikita ko siya na malapitan kapag nagdadala ko ng pagkain sa cottage nila. Pakiramdam ko, parang lalabas na ang puso ko sa aking dibdib. At kapag nakita mong naroon ang asawa niya, para kang sinasakal sa panibugho. Hindi ba? Para kang mamamatay na. Napahikbi na rin si Aubrey. Awang-awa sa kaibigan. Baka nga pakiramdam mo patay ka na, hindi ba? Napahikbing muli si Zina. Zin, ano ka ba? Napakabata mo pa para magkaganyan sa isang lalaki. Ikaw naman kasi ayaw mong umalis dito sa isla. Ayaw mong umalis sa masikip na mundong to na naliligiran ng dagat. Hindi mo to rin nakikita ang iba pang magagandang bagay sa mundong to. Hindi mo nakikita na marami pang lalaking, hindi naman yun ang kailangan ko eh. Hindi ang mga yun ang gusto kong maranasan o makita. At ano, ang nadarama mo ngayon na damdamin para sa lalaking, tama na Aubrey. Ano man ang sabihin mo, hindi ko maintindihan. Dahil nga, sarado na yung utak mo. Dahil sarado na ang puso ko. At iisa lang ang nasa loob nun. Siya. Muli siyang napahikbi. Ay sus, ano bang gagawin ko sa'yo? Napatampal na lamang sa noo niya si Aubrey. Sir, room service po. Nakangiting wika ni Zina kahit ang totoo ang puso niya ay parang tumatalon habang nakatitig sa pamukha ni Jander Ocampo. Ah, oo, pasok ka. Pakipatong na lang dyan ha. Nakangiti nitong wika na bahagyang nilawangan ang bukas ng pinto. Sige ho. Umakbang siya papasok. At minsan pa nalanghap ni Zina ang swabing amoy ng cologne nito. Gayun din ay parang naramdaman niya ang init ng katawan nito. Siya nga ho pala. Ako ho magpapalit ng mga punda at kobre kama. Maglilinis din ho ako. Okay lang ho ba? Oo naman. Pero nasaan yung dating nagpapalit na naglilinis? Marami hong ginagawa. Nasaan ho ang misis ninyo? Maagang nagising. Mag-iikot-ikot daw. Tinatamad kasi ako eh. Sige na, maglinis ka na lang muna at mamaya na kami kakain. May takip naman ang mga pagkain kaya hindi maaalikabukan. Oho, naramdaman niya na makbang ito patungo sa pinto. Sir? Yes? Bumaling sa kanya sa Jander. Pwede kong magtanong? Titig na titig siya sa mga mata nito, habang pilit kinakalaban ang kaba na sumisikto sa kanyang dibdib. Ang isiping silang dalawa lang ni Jander ang naroroon ay nagpapabalis na sa tibok ng kanyang puso, lalo na ngayong magkalapat ang mga mata nila. Yes, of course. Ano ba yon? Nakangiting tanong ni Jander, tila hindi pa rin nahahalata ang nasa isip ng kaharap. Mas maganda ba talaga sa akin ang asawa mo? Hanggang kailan ho kayo rito? Pero yun lang ang kaya niyang itanong. Dahil alam naman niya ang sagot sa tanong na nasa isip. Napakaganda ni Aiza. Makinis ang maputing balat. Maganda ang hubog ng katawan. Parang isang diyosa sa angking kariktan. Samantalang siya maliban sa magandang mukha na hindi naman pansinin dahil wala pa siyang hilig na mag-ayos. Kayo manggi ang kanyang balat dahil na rin sa simoy ng hangin mula sa karagatan na nakakaitim ng balat ng sinamang nakapirme sa islang iyon. At bagamat matangkad na siya sa edad na 16, para naman siyang kawain na walang korte ang katawan. Idagdag pa ang kanyang mahabang buhok na lagi nakatirintas para hindi tangayin ng malakas na hangin sa isla. Isang buwan pa kami rito. 2 buwan ang bakasyon namin at dito talaga namin balak tapusin ang 2 buwang bakasyon na iyon. Dalaga ho? 1 buwan pa ho kayo rito? Tila umawit ang kanyang puso. Di yata't 1 buwan pa niyang makikita sa Jander Ocampo. Hindi pa pala ito mawawala sa kanyang paningin. 1 buwan pa siyang magkakaroon ng pagkakataong makita ito, makausap, at 1 buwan pang tilang mapupugto ang kanyang hininga sa bawat pagkakataong makikita itong kasama, kayakap at kakapit kamay ni Aiza. Oo, alam mo, gustong gusto ko sa islang to, sa resort na to. Bukod sa tahimik at napakalinis ng hangin, mababait ang mga tao. Talaga ho? Tila lumulokso na naman ang kanyang puso dahil kay tamis ng ngiti sa mga labi nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. Oo, at alam mo kung sino ang pinakamabait na nakita at nakilala ko sa islang ito? Sino ho? Ikaw. Naparanok si Zina. Tila awit ng anghel ang kanyang narinig. Sir naman, masyado naman kayong palabiro. Nangingiting napayo ko ang dalagita. At sinong may sabi nagbibiro ako?
Talagang nababaitan ako sa'yo. Sa lahat na nagpupunta rito para maglinis at magdala ng pagkain, ikaw lang hindi tumatanggap ng tip. Bukod pa doon, sobrang linis mo sa kabuuan nitong cottage. Umaga't hapon yata kung maglinis ka. At araw-araw mong pinapalitan ng punda at kobre kama. Ah, yun ho kasi ang dapat para marami ho kaming guest na babalik dito. Talaga? Sa bagay, hindi na ako magtataka. Nasabi sa akin ng isang boy ninyo rito na anak ka pala ng may-ari ng resort. Oh, alam ninyong, oo naman ano, natutuwa kasi ako. Sa iyo, ang sipag-sipag mo at sa edad mong yan at anak ka pa ng may-ari ng resort, bihira ang kagaya mo. Yung ibang kabataan walang iisipin, kundi ang maglibang o kung ano-ano pa. Samantalang ikaw, kahit anak ka na may-ari ng resort, ay hindi ka naman spoiled. Ah, lalong nagulat sa galak ang kanyang puso dahil sa papuri nito. Kasi ho, kaming dalawa lang ho ni Mama ang nagpapatakbo dito sa resort. Kung hindi ko ho siya tutulungan, kawawa naman ho siya. That's my girl. Ang swerte ng mama mo. How about your father? He died po 2 years ago. At dahil mahalaga po sa kanya ang isla at ang resort, pinili po namin manatili dito. That way, para na rin po siyang kapiling hanggang naririto kami. Kinda sentimentalist, ha? But I like you more for that. Bihira na rin sa mga kabataan ngayon ng sentimental at pinahahalaga ng mga bagay na may kaugnayan sa mga mahal nila sa buhay. Anyway, masyado yata naging seryosong usapan natin ha. Sige, lalabas na ako. See you around. See you. Na makalabas na ng cottage si Jane Doe. Nangingiting sinimulan na ni Zenia ang maglinis. He likes me raw. Kilig naman ako. At ang bait talaga niya. Ngayon ko lang siya nakausap na matagal-tagal na wala ang asawa niya. Sana palaging ganon. Hay, ang sarap niyang kausap. Saka ang mga mata niya. Kapag tumitig sa mga mata ko, parang gusto kong himatayin. Ay, ang sarap talaga ng feeling na to. Mas naging masigla si Zenia sa paglilinis at pagliligpit. Parang may pakpak ang kanyang mga paa at tila nakalutang siya sa alapaap. Maya-maya ay ang pagpapalit naman ng mga ponda at kobre kama ang kanyang hinarap. Alin kaya rito ang gamit niyang unan? Ilang sandali siyang napatitig sa mga unan. Maya-maya pa'y dinampot niya ang isa at marahang nilanghap. Ito ang kanyang unan. Naralanghap ko ang men's cologne na gamit niya rito. Marahang napapikit ang mga mata ni Zenia at humigpit ang hawak sa unan. Sa kaniyakap habang nakapikit ang mga mata at pinagsawa ang sarili sa paglanghap sa swabing amoy ng unan na nanonood sa kanyang pangamoy. Jane Doe, parang yakap na kita ngayong yakap kong unan mo. How I wish sa totoong mayakap na nga kita. At sa ilang sandali, nanatili lamang siyang nakaupo sa gilid ng kama. Yakap ang unan na ginamit ni Jane Doe. Pinagsasawa ang sarili sa pagsamyo sa bango ng unan habang patuloy niyang naguguni-guni na ang lalaki ang yakap niya. Hey! Ha? Napatayo siya nang bumukas ang pinto. Ikaw pala! Nakangiting wika ni Aiza pero nakatingin sa unan na yakap niya. Sabi nga na mister ko, narito ka daw at naglilinis. Oho. Nabitawan ni Zenia ang unan. Sige ho, itutuloy ko na. Nagpahinga lamang ho ako. Napagod ho ako eh. Ganun ba? Sige, may kukunin lang ako. Nakangiti pa ring humahakbang sa bag si Aiza pero pasulyap-sulyap sa una na binitawan niya. Kaya lalo siyang di makatingin ng diretso dito. Ma'am Zenia, excuse me po. Napakarap si Zenia at otomatikong nabalik sa kasalukuyan ng isip. Yes? Bukas na po darating ang mga taga-KLC company para sa kanilang team building seminar. Ganun ba? Sige, make sure na maayos ang lahat ng facilities natin ha. Ang mga cottage, siguraduhin maayos. Siya nga pala, yung mga bagong linen ang papalagay mo sa mga kama at unan. Kailangan ma-impress sila sa kalinisan ng ating lugar. Yes, ma'am. Ma'am, yun ang cottage B sa left side. Talaga ho bang hindi natin ipapagamit sa kanila? Kasi ho, baka kulangin ho tayo ng reserbang cottage kapag may nag-request ng sarili ng cottage mula sa mga participants ng seminar. Natigilan si Zenia. Oo. Wag mong ipapagamit, but make sure na palaging malinis, ha? Ma'am, matagal na hong bakante ang cottage na yun, ha? Sayang naman ho kung... I want it that way.
Palagi kasing tumatawag sa akin ng kaibigan ko na nagpapareserve ng cottage na yon anytime darating siya rito. Ayoko mapahiya sa kanya just in case na dumating siya at walang bakante. Eh, napakamot na lang sa ulo ang assistant niyang si Bambi. Sige ho, pagkuway na iiling nang lumabas ng kanyang opisina. Sino ba naman ang kaibigan niyang yon na nagpapareserve daw ng cottage na yon? Abay, 3 taon na ako dito sa resort at 3 taon na wala nang mamatay ang kanyang mama. Kaya siya nang namamahala sa resort. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita ang kaibigan niyang yon. Sino kaya yun? 3 taon nang hindi pinapagamit ang cottage na yon. Sayang ang income. Lalo na kapag summer. Ang dami nagpupunta rito at minsan kulang sa cottage and room. Pero ayaw talaga niyang ipagamit. At madalas doon siya natutulog kahit mas malaking silid niya sa itaas. Ay, ano ba naman tong si Ma'am Zina? Ang weird. Nailing na sa loob-loob ni Bambi. Yes, that was 7 years ago. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimot si Zina. Nang pumasok siya sa cottage na yon, tila yumakap sa kanya ang lamig ng paligid. Jander, sorry kung pinaraan ko pang 4 na taon bago pinapreserve ang cottage na ito. Noong buhay kasi si Mama, hindi ko pa pwedeng galawin ito. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya ang totoo. Ang totoong nanatili ka sa puso ko kahit na ilang taon ang nagdaan. Alam ko mauunawaan niya ako kung nalaman niya ang totoo. Pero alam kong masasaktan siya at mag-aalala para sa akin. But after she left me behind, na magkasakit siya ng breast cancer at namatay, I have no reason for not doing this. Dahil sa ganitong paraan lamang ako lumiligaya. Marahan siyang humakbang sa malaking kamang naroon at naupo sa gilid niyon. Jander, this is really crazy but who cares? Ang mahalaga, sa ginagawa kong ito, maramdaman ko ang presensya mo. Pagkuway nahiga siya sa kama at niyakap ang unan. At least ngayon nag-iisa na lang ako rito sa resort. Wala na si Mama. I still have the reason to live, to hold on. Maging matatag ang kalooban. At yon ay ang alaala ng pananatili mo sa cottage na ito. Lalo na ang iyong alaala. Nagkakausap tayo. Napagsisilbihan kita. Kayo ni Aiza. Pagkuway ipinikit na ni Zina ang mga mata upang matulog. Damn! How could you do that to yourself? Jander, make up your mind. Gigil na wika ni Kurt sa kapatid. Sinisira mong buhay mo sa walang kwentang babae na yon? Huwag mo na akong pakialaman, Kuya Kurt. Nang nababaliw ka sa asawa mo noon, hindi kita pinakailaman. Galit na umalis sa sofa si Jander at tinungo ang minibar para salinan ng alak ang basang wala ng laman. Iba yon. Ano ka ba? Naomi is a good woman, a good wife and... I know. Dapat ba palaging idinidikdik ninyo sa utak ko yan? Alam ko masamang babae si Aiza. She betrayed me. At yun ang pinagingit-ngit ko ngayon. Jander, I'm sorry. Hindi naman sa... Stop it, Kuya Kurt. I've had enough. Ayoko nang makarinig ng anumang salita mula sa'yo o sa ibang tao. Napailing na lang si Kurt. Marami pa itong gustong sabihin kay Jander pero alam ng lalaki na hindi pa rin yon tatanggapin ng kapatid. Jander, please. Kung ayaw mo magtrabaho, stop doing these harsh things to yourself. Tigilan mo na ang pag-inom. It will do no good to your health. Kung talagang masakit pa rin sa'yo ang mga nangyari, umalis ka na muna dito. Just go abroad o sa kahit sang lugar na po pwede ka makapagpahinga o makalimot. Pero wag mong sisirain ang sarili mo sa alak. Hindi kumibo si Jander. Sa halip itinuloy ang pagsasalin ng alak sa baso. Ito na ang huling pagpapayo ko sa iyo, Jander. Since wala rito sa bansa si Mommy at Daddy, tungkulin kong paalalahanan ka bilang nakatatanda mong kapatid. But that's the least I could do for you. Nasa iyo na kung ayaw mo talagang makinig. Pagkuway nilisan na ni Kurt ang condo unit niya. Nang lumapat pasara ang pinto at lumikha ng mahinang tunog, saglit na natigilan si Jander sa gagawin sanang pag-inom sa alak na nasa baso. Why not? I have to leave this place. So much memories of that bitch. I could go somewhere else na madali ko siyang malilimot. At isang pa siya ang ginawa ni Jander para sa sarili. Natitigilang napatitig si Jander sa dalampasigan ng isla na dadaungan ng bangkang sinasakyan. Why here? Why of all places dito ka nagpunta? At sa ilang sandali parang gusto niyang tumalon sa bangka para bumalik sa kabilang pampang at wag nang tumuntong muli sa islang iyon. Pero hanggang makadaong nasa pantalan ang bangka, wala siyang ginawang ni anuman. Damn! Am I that crazy? Umalis ako sa condo unit para kalimutan ng mga sandaling kasama ko siya. Pero eto, at dito pa ako pumunta? Nasisira na nga yata talaga ang ulo ko.
Welcome to Blue Sky Resort. I'm Zina Carino. I hope you enjoy your stay here. Naolinigan ni Jander ang tinig na iyon. Pagkaway nagsimula ng magbabaan ng mga pasahero ng bangka na guest ng naturang resort. Hindi niya alam kung bakit napasama na rin siya sa pagbaba ng bangka. Welcome ma'am, welcome sir. Hope you enjoy your stay here. Muli ay wika ng babaeng naghihintay sa pantalan. Pagkaway bumaling ito kay Jander. Welcome sir. I hope... Natigilan to at napatitig sa kanya. Napatitig din si Jander sa mukha nito. He saw that familiar beautiful face. Hindi lang nga niya maalala kung saan ito nakita. Maging ang mga mata iyon. Para nakita na nga niya. Sir Jander Ocampo? Bahagyang kumunot ang noon niya. Yes? Sir Jander, you're back. Lalong naguluhan ng lalaki. Lalo pat may nababasa siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kislap na hindi kayang ipaliwanag. Parang may ibang kahulugan. Pero hindi niya masabi kung ano. Yes? Sir, you'd been here 7 years ago, hindi ho ba? Tila bahagya pang pumiyok ang tinig nito. Natigilan siya. Damn, I shouldn't be here. Ako yung laging naglilinis ng cottage na yun ni Ma'am Aiza? Ha? Muling naagaw ang kanyang pansin sa sinabi nito. Waring nakalimutan ng pagre-rebelde ng kalooban kung bakit sa lugar na iyon siya nagpadala sa kanyang mga paa. Sir, ako si Zinya. Yung makulit na dalagitang lagi nagdadala ng pagkain ninyo at saka nagpapalit ng mga linen at saka punda, saka naglilinis ng cottage. So ikaw yung anak na may-ari ng resort. May sumungaw na kakaibang kislap sa mga mata niya. Yes, sir. Tila maiiyak na wika pa nito. Oh, that was great. My God, I can't believe this. Natatawang napailing si Jander. You look good. You've changed a lot. Thank you, sir. Anyway, parang may reservation ba kayo? Parang wala yata akong nakitang pangalan ninyo sa mga kasama sa team building seminar. Natigilan si Jander. Actually, wala naman sana akong balak na dito pumunta. So I haven't called yet and make for a reservation. But anyway, kung walang bakante... No! May bakante. Talaga? Actually, the team building seminar is for exclusive only. So all the cottages and room will fill with guests. Pero meron po ako doon na bakante. Hindi talaga po pinaparent sa mga guests. Ganun ba? So, it's really okay if... No! Actually, hindi ko talaga ipinarerent yun sa iba. Dahil minsan doon ako natutulog kapag naboboard ako sa kwarto ko sa itaas. You can use it. No, I must leave and... No! Bigla itong napakapit sa braso niya. Don't leave. She is teary-eyed and he wondered why. Please, stay. Dahan-dahang bumitaw sa braso na Jander si Zina. Please stay. Ang totoo, gusto ko sanang makibalita kung kumusta ka na. Well, for old time's sake. Doon kasing narito ka, kayo ni Ma'am Aiza, itinuring kitang kaibigan. Older brother. As you can see, wala akong kapatid, hindi ba? Pero ang totoo, nagpapanik siya, di na makapag-isip ng matino. Kaming mag-ina lang ang nakatira dito sa isla, kasama ng mga tauhan namin. And my mother died 3 years ago after my graduation in college. So mula noon, wala na ako iba nakakausap dito kundi ang mga tauhan ko at yung ibang guest. And even my friend Aubrey was not around. Galing ka sa lungsod, hindi ba? Baka naman po pwedeng makibalita sa mga kaganapan doon. As you can see, kahit na ako may-ari ng resort at iba't ibang klaseng taong dumarating dito, at kahit na may cable TV naman dito, wala talaga akong ideya kung anong meron sa labas ng mundong to. So please, stay. Kung gusto mo, you can use the cottage for free. Don't worry, I'll give you special... No, you don't have to do that. Natatawang wika ni Jander. But I will stay. I will pay the regular basis fee for my board and lodging. And don't worry, I will feed you the information that you want. Talaga? Yeah. Sige, halika. I will show you the cottage. Tila hindi na nga nakapag-isip ng matino si Zinya. Muli niyang hinawakan sa kamay si Jander na tila ba tatakas ito kapag nagbagong isip. #possessive na kaagad? 7 years. Ganoon katagal siya naghintay sa muli nitong pagbabalik sa lugar na iyon at hindi siya papayag na muli itong mawala sa kanyang paningin.
7 years was long enough for her to suffer. Hindi na dapat pang madagdagan. This is it. Nakangiti niyang wika na makarating na sila sa cottage B. Natitigilang napatitig si Jander sa nag-iisang cottage na walang umuokupa. Habang palihim namang pinag-aaralan ni Zina ang anyo ngayon ng lalaki. He hadn't changed so much. He is still as handsome as he was before. Medyo nag-mature lang ng konti, but he is still the man that I've been missing and longing. Lihim siyang napasigok. Luminga kay Zina si Jander. This was the cottage that we've rented before, hindi ba? Napalinok si Zina. Bakit parang tumalim ang mga mata nito at napalis ang ngiti sa mga labi? Oo, napabuntong hininga si Jander. Ano bang ginagawa ko sa lugar na to? Bakit ba dito ako pinadpad ng mga paa ko? And what a coincidence. At ang cottage pa na ito ang pwede kong alang-arkilahin? Ano to? Kailangan ko muna maging masokista para damhin ang lahat ng sakit ng mga laala na nakaraan namin ni Aiza sa lugar na ito? Sir Jander, let's get inside. Although may konti ng renovation na ginawa, intact pa rin naman ang disenyo sa loob. Bago na rin ang kama at mga unan, pati na yung mga dating appliances. Sinimulang buksan ni Zina nang dala niyang susi ang pinto. Wait! Yes? Kung walang ibang room or cottage na available, ayoko dyan. Sir Jander! Sige. I will rent this cottage. Pero yon ang lumabas sa mga labi ni Jander. Good! Lalo naging masigla si Zina at nagmamadaling binuksan ang pinto. Come in! Kaninang umaga lang pinalitan ang punda at kumot. Kaninang umaga rin nilinis. Pero kung gusto mo, ipapalinis ko ulit at... No! Okay na yan. Ikaw talaga. Very accommodating ka sa mga guest ninyo. No wonder na kahit malayong resort na ito'y marami pa rin talagang dumadayo. Napapanood ko sa TV ang mga advertisement ng resort na to Kaswal na humakbang papasok sa Jander. That's my strategy to stay in this business. Anyway, have some rest. Ipadadala ko na lang complimentary snack mo. May ganon? Yeah, that's another strategy to hook some guests to keep coming back here. Well, that's awesome. Kahit ako babalik at babalik sa lugar na ito. Talaga? Sinabi mo yan, ha? Oo naman. That's good. So, pahinga ka na, ha? Haharapin ko pa mga ibang guest na kasali sa seminar. Okay. I shouldn't be here pero... Sumunod ang tingin ni Jander sa palabas na sa Zina. But I couldn't say no to that kid. Kusang natigilan si Jander. Kid? She's not a kid anymore. Not a girl. She is a grown-up now. And to a beautiful woman. Napailing ang ulo niya sa isiping iyon. Bakit ba kung ano-anong nakikita ko? I am here to mend a broken heart, not for anything else. Pagkaway tumawag siya sa intercom na naroon. Just bring a bottle of brandy for me. Wika niya sa sumagot. When I fall in love, it could be forever. Ma'am Zina, parang ang saya niyo yata ngayon Ha? Nagulat pa siya nang dumikit sa kanya si Bambi at bumulong. Ano yon? Maang-maangan niya. Sabi ko, parang ang saya po ninyo ngayon. Nanunodyo ang kislap ng mga mata nito. Iyon ba? Siyempre naman, no? Fully book ang mga cottages and room natin, no? It has doubled this year. Di mo ba nakikita to? Mas marami tayong guest kesa noong isang taon. Parang di nababakante ang mga cottages and rooms natin and it means big profit for the resort. Wow! Kapag nagkataon, masisimulan ko na ang pagpapatayo ng 3-story building sa left wing ng isla, hindi ba? At bukod pa ron, pwede na rin natin gawing regular ang ilang contractual ng resort. Sa bagay, may point ka kayo dyan para kayo sumaya ng ganyan. Pero sa tingin ko, ma'am, may iba pa nagpapasaya sa inyo. At ano naman yun? The vacant cottage B. May occupant na pala. Natigilan si Zina. Aba, si Bambi. Mumamarites. Isang guest na naligaw. Tama. Hindi kasi niya alam na may team building seminar ang isang kumpanya kaya nagpunta siya kahit na walang reservation. So, I'd rather give him the cottage na lang to rent rather than... Ma'am, lagi naman may naliligaw na guest na walang reservation, hindi ho ba? At kahit na walang bakante, hindi niyo pinapagamit ang cottage B. Pero sa isang iyon, he might be very special to you. Charotera din talaga tong si Bambi Bambi? Biglang tumaas ang tinig ni Zina at pinandilata ng kanyang assistant. I'm sorry ma'am. Nagbibiro lang ako at hindi magandang biro yan. Baka may makarinig, akala pa totoo.
Baka ko ano pang isipin. Lalong napahingal sa galit ang dalaga. Sorry, ma'am. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit ang pagiging takles ako at pakialamera. Napayuko na lamang ito. Gusto pang magalit ni Zina, pero kusa na lang siyang natigilan. Am I that transparent para mahalata ni Bambi na, oh no, baka ganun din ang nahalata ni Jinder kanina. Ma'am, wag na po kayong magalit sa... Just go back to your post. Yung catering para sa mga guest, make sure maayos ang pagkakaprepare ng mesa. Lalo na mga pagkain, baka walang lasa. At ang mga drinks, make sure na may waiter na lagi nagsiserve ng drinks. Yes ma'am. I will go ahead ma'am. Okay, go. Nang makalabas na ng kanyang office si Bambi, nahulog sa maraming pag-iisip ang dalaga. Nakahalata kaya sa Jinder na sobrang tuwa ko na makita ko siya kanina? Oh no, baka matakot siya at umalis kapag nalaman niyang totoong nararamdaman ko para sa kanya ha? I should be more discreet now. Huwag masyadong pahalata, huwag masyadong obvious. Hindi ako pwedeng maglalapit sa kanya o makipag-usap sa kanya ng madalas. Sabi ni Aubrey noon, I can tell a lie, but my eyes won't. Kung makipag-usap pa naman sa Jinder, laging nakatitig sa mga mata ko, eye to eye, ganun. Baka mabasa niyang totoong saloobin ko. No way. No, it can't be. Nakakaya naman sa kanya, lalo na kapag baka sumunod dito yung asawa niya. Tatlong katok ang ginawa ni Zinia, pero walang tugon mula sa loob. Bakit kaya? Tulog pa kaya siya? Pero tanghali na at kagabi hindi ko nakitang lumabas siya para maghapunan. At sabi ni Bambi wala raw order na room service. Wala ba siyang bala kumain? Muli, kumatok si Zinia. Pero kagaya kanina wala pa ring tugon. Ilang sandaling napaisip ang dalaga. Maya-maya, kinuha niya ang susi sa bulsa at lakas loob na binuksan ang pinto. Baka kung ano nangyari sa kanya. Pananagutan ng management ano man ang natigilan si Zinia na makapasok na. Umaalingasawang amoy ng alak sa paligid. 2 bote na walang laman na nakabalagbag sa sahig at basong wala ng laman na nakatumba sa mesita. Jinder! At ganoon lang ang gulat niya na makitang nakahilata sa gitna ng sahig ang lalaki. Nakapikit at animo hindi na humihinga. Jinder! Ano nangyari sa'yo? Jinder! Marahas niyang tinapik ang pisngi nito. Niyugyog, pero bahagya lang umungol si Jinder at bumago ng higa matapos siyang tabigin. Jinder, ano ba? Bakit ka ba ganyan? Iwanan mo ko. Sino ka ba, ha? Umalis ka. Muli nitong tinabig ang kamay ni Zinia. Jinder, lasing na lasing ka. Bakit ba? Get out! Marahas itong nagbangon at humakbang patungo sa kama. Leave me alone. Tsaka muling tumimbang sa kama ng padapa. Ilang sandali pa'y naghihilik na ulit ang lalaki. At ilang sandali ring nanatiling nakatayo lang sa gilid ng kama si Zinia. Shock na shock pa rin dahil sa inasal ni Jinder. He is drunk. Kung matino siya, hindi niya ako bubulyawan. He is a good person. A good man. Kapag hindi na siya lasing, tiyak na hihingi siya ng sorry sa akin. But for now, kailangan ko muna siyang asikasuhin. Mukhang lasing na lasing talaga siya. Dapat ay mahimasmasan muna siya. Kaya kahit hirap na hirap, naiayos ng higa si Jinder. Kinaya niya ang bigat nito. Pagkuway humingi siya ng maligamgam na tubig at bimpo para punasan ito. Gayon din ay binihisan niya ang lalaki para mapreskohan. Ma'am, sa tingin ninyo, hindi kaya siya magalit dahil pinakailaman natin ang mga gamit niya para ihanap siya ng bihisan? Nag-aaralang tanong ni Bambi na tumulong sa kanya na maiayos ang lalaki. Bakit naman siya magagalit? Wala naman akong ibang ginalaw sa gamit niya, no? At saka mabait si Jinder. He could understand. Anyway, you can go back to your post. Malapit na ang snack time. Baka gutom na ang mga guests sa seminar. I can manage here. Oh, naku ma'am, baka ho. I'm okay here. Baka ho kasi bigla siyang magising at baka kung ano ho ang gawin sa inyo. Wala siyang gagawing masama sa akin, okay? Huwag mo akong alalahanin. Mabait na tao sa Jinder. Matagal na siyang suki ng resort na ito at hindi siya bastos. So you must go, okay? Sige ho. Walang nagawa si Bambi kundi iwanan na lang si Zinia. Kaya nang makaalis na ito, pabuntong hininga at mataman niyang pinagmastan ang tulog na tulog pa ring lalaki. Jinder, may problema ka ba? May dalahin ka ba sa iyong puso? Bakit kailangan mong maglasing? Ano ba ang nangyari sa'yo?
Mga katanungang alam ni Zinya na wala pa siyang makukuhang sagot mula kay Jinder kapag gising na ito dahil hindi niya iyon kayang itanong kung magkaharap sila. Kaya sa ilang sandali, pinagsawa na lang ni Zinya ang sarili sa pagmamasid sa kahimbingan nito. Sa gwapo nitong mukha na hindi naman masyado nagbago. But he looked haggard now. Oo nga pala. Napansin ko nang bagong dating siya rito na parang ang lungkot ng kanyang mukha. Parang napakalaki ng dalahin niya sa buhay. Parang, oh Jinder, ano bang dahilan at kailangan mong maglasing ng ganyan? Saan mo ka mo dadalhin yung bote ng alak? Maang na tanong ni Zinya. Sa cottage B po, ma'am. Wika ng room service boy na si Stanley. Sa cottage B? Ang aga-aga pa. Nagpapadala na ba ng pagkain yon? Lihim na tumahip ang dibdib niya. Hindi po. Tinatanong ko nga kung anong order na pagkain. Hindi daw hugutom. Napaisip si Zinya. Sige ho, ma'am. Baka ho mainip na at magalit. Akmang tatalikod na ang lalaki. Sandali. Bakit ho? Huwag mong dalhin yan. Ho? Ikuha mo siya ng pagkain. Ako magdadala. Ho? Ay naku, baka ho magalit. Hindi, akong bahala. Sige na. Sige ho. Napilitan itong magbalik sa kusina. Napabunto hininga namang nilingon ni Zinya ang saradong-saradong cottage bay. Jinder, what's wrong? Why are you doing this? Ano ba ang problema? Ilang sandali pa'y pabalik na ang room boy. Ma'am, ito na ho. Halika, sumunod ka sa akin sa cottage. Nagpauna na siyang humakbang patungo sa cottage at nang makarating na sila doon, pinaalis niya na ito. Ma'am, sigurado ho kayo? Baka ho kasi magalit sa inyo. Kanina ho kasing iginagawa ko siya ng pagkain. Tumawag ho at nagagalit. Ang tagal daw ng... Sige na, ako nang bahala. Sige ho. Napilitan itong umalis. Ilang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Zinya bago nagawang humakbang patungo sa pinto. 3 katok ang kanyang ginawa. Sandali! Paasik ang tinig mula sa loob. Naparinok siya. Mukhang mainit nga ang ulo nito. Bakit bang tagal mong... Natigilan sa Jinder na mapagbuksan si Zinya. Pasensya ka na. Medyo natagalan. Pinilit niyang patatagin ang tinig para hindi nito mahalata na kinakabahan siya. Inihanda ko na kasi itong pagkain. At saka isang palakaibang ngiti ang binigay niya rito. Pagkain? Ang saglit itong pagkalito na makita siya ang kumakatok ay napalitan ng inis. At sinong may sabi na gusto ko ng pagkain? Alak ang order ko sa... Ang aga-aga, alak ang gusto mo? Kahapon ka pa hindi kumakain na. O baka nga, kamakalawa pa. Kahapon lasing na lasing ka, ni hindi mo na nagawang mahiga ng maayos sa kama. Tapos ngayon, alak na naman ang haharapin mo? Nagpapakamatay ka ba? Natigilan si Jinder dahil bagyang mataas ang tindig ng dalaga. Ikaw ba ang nagbisang damit ko at nagayos dito? Oo. Pasensya ka na kung binuksan ko ang bag mo para kumuha ng damit. Basang-basa ka kasi ng pawis at... Policy ba ng resort na itong makialam ang may-ari ng resort sa mga guest nila? Napalunok si Zinya. Sir Jinder, wala kaming ganyang policy. Ang sa akin lang naman, nagmamalasakit ako. Nagdala ako ng pagkain, please, kumain ka na. Naging mababa na ang tinig niya. Hindi ako gutom, okay? So please, kung ayaw mo kong padala ng alak, umalis ka na rin at matutulog na ako. Pagkuway akmang isasara nito ang pinto. Sir Jinder, sandali. Pero maagap niyang naiharang ang kamay para hindi sumara. Hey, ano ba talagang problema mo ha? Lahat ba ng guest sa resort na ito, pinakikialaman mo ang mga personal na... Hindi. Hindi kasali yun sa policy ng resort ko. Unless hihingi sila ng tulong sa akin. Ikaw lang ang gusto kong pakialaman dahil iba ka. Oh God, I shouldn't have said those words. Sigaw ng utak ni Zinya. Iba ako? Huh? And what do you mean by that? Naging sarkastiko ang tinito nang tumitig sa mga mata niya. Jinder, I considered you as a friend, an older brother. Nagpapatawa ka ba? Are we that close? That was 7 years ago. 7 years ago. Pero kahit na 2 buwan kami dito ng asawa ko, kahit na palagi naman tayo nagkakausap noon, hindi naman sa maliit na mundong to na ginagalawan ko. Talking to you that way made me feel like talking to an older brother.
At dahil mabait kang kausap, iniisip kong ganun din ang turing mo sa akin. You cannot blame me kung isipin ko man na hanggang ngayon ay maramdaman ko yon. At sa ilang araw na pamamalagi mo rito, hindi ko maiwasang mag-alala para sa'yo. Where is Jander Ocampo? Nauna ko nakilala 7 years ago. Yung Jander na palatawa, masayahin, masigla, buo ang disposisyon sa buhay. At higit sa lahat, yung hindi lagi nakakunot ang noo, kundi laging nakangiti. Where is that man that I used to know, na palaging mababa ang tinig kapag kausap ako? I'm sorry, pero hindi ko mapigilang mag-alala. Please, kumain ka na. At kung gusto mo mag-order ng alak, mamaya na. Lagyan mo muna ng pagkain ang tiyan mo. Napabuntong hininga na lamang sa Jander. Gusto pa ring magalit, ipilit ang gusto. But looking at her eyes makes him feel uneasy. Lalo na kapag nababanaag niya ang kakaibang kistap na iyon na hindi niya mabigyan ng pangalan kung ano. Sir Jander, please. Ipapasok ko na tong tray. Nakangawit na ako. Napapailing na lamang siya. Pagkuway bahagyang umatras sa pagkakahawak sa pinto upang bigyang daan ng dalaga. Marahang humakbang papasok si Zinya. Pakilapag na lang dyan sa mesa at umalis ka na. I will wait for you to finish this food. Humarap ito sa kanya matapos ilapag sa mesa ang tray. Ano, okay ka lang? Gusto kong makasiguro na kakain ka. That way, papayagan ko ang staff ko na bigyan ka ng alak kapag nag-order ka. Damn! Hindi napigilan ng binata ang mapamura. Zinya, pwede ba? Stop acting like my mother. And I'm acting like your sister. A younger sister. Kung iyon ang gusto mong marinig. At huwag mong isipin na inuutusan kita. Isipin mo lang na naglalambing ako bilang nakababata mong kapatid. Ilang sandali silang nagsukatan ng titig. Si Jander ay hindi nakatiis at napatalikod. Please, kumain ka na. Aayusin ko lamang itong kama mo at unan. Magpapadala lang ako ng pamalit sa mga punda at kobre kama. Pagkuway nagsimula na si Zinya na ayusin ang gusot-gusot na higaan. Hindi pa rin makapaniwala sa Jander na parang bata siya na inuutusan ng dalagitang ito na mas bata sa kanya. Pasabunot sa buhok na napatalikod na lang sa Jander. Pilit tinahamig ang sarili sa pagkabigla dahil sa kakulitan nito. Pero maya-maya napatingin siya sa tray na may lamang pagkain. Umuusok pa ang sabaw ng sinigang na bangus. Nalalanghap niya ang masarap na aroma ng paasim na sampalok. Sinigang was one of his favorite dish. Masarap magluto ng ganoon ang kanyang ina. Nailing na nagpunta muna siya sa banyo at naghilamos. Pagkuway, lumabas na muli para kumain. Come to think of it, magdadalawang araw nga pala kung hindi kumakain. Okay, pagbibigyan kita, Zinya. Baka naman sabihin mo masama talaga ang ugali ko. But this is the first and last time na hayaan kong pakialaman mo ko. Isa pang pakikialam mo sa akin, aalis na lang ako sa resort na ito at pupunta sa ibang lugar na walang makikialam sa akin. Nagsimula na lang kumain si Jander. Hindi niya napansin na may ngiti sa mga labi ni Zinya habang inaayos ang sapin ng kama. Masarap ang sinigang na bangus at nawala sa loob ni Jander na ginaganahan na pala siyang kumain kaya naman naubos niya iyon. Talaga? Naubos niya? Tuwang-tuwang tanong ni Zinya sa roomboy na kumuha ng tray mula sa cottage bee. Yes, ma'am. Pero yung bote ng alak na in-order niya kaninang tanghali, wala na ring laman. At ayun, timbuwang na naman sa kama. Mukhang bangag na naman sa kalasingan. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Muling binalot ng pag-aalala ang kanyang puso. Jander, what is wrong with you? Bakit parang sinisira mong buhay mo? And for that thinking, parang gustong umiyak ng dalaga. Kaya isang pa siya ang kanyang ginawa. Sandali! Paangil ang tinig mula sa loob, pero halatang bagong gising. Bakit ba natigilan si Jander? Nang mapagbuksan ng pinto sa Zinya. Hi. Anong kailangan mo? Pabuntong hiningang napasandal sa hamba ng pinto ang lalaki at napasapo sa ulong kumikirot. Masakit ang ulo mo. Hangover? Tanghaling tapat may hangover ka. Teka. Ano ba talagang pakialam mo? Nakakapikon ka na. Sir Jander, as I've told you before, nagmamalasakit lang. You shut up! Biglang bulyaw nito. Bahagya siyang napaatras. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa lungsod at lumayo sa pamilya ko? Ha?
Dahil ayoko na may nakikialam sa buhay ko. Ayoko nang mismasaway o nag-uutos sa akin. At akala ko, sa lugar na ito makakatagpo ko ng katahimikan. But you are pestering me. Pwede ba? Hindi kita nanay, lalong hindi kita asawa. Kaya tigilan mo na ako, ha? Dahil kapag hindi mo nilubayan ang pakikialam sa buhay ko, aalis na lang ako sa resort na ito at hahanap ng lugar na walang kagaya mo. Sir Jander! And don't give me that bullshit that you are my youngest sister, even a friend. I have no sister nor a friend, lalo na't babae. Wala akong tiwala sa mga babae. Wala na akong tiwala sa mga babae, okay? Mandaraya ang mga babae. Manloloko. Isang mapagpanggap na kayang mandaya sa pamamagitan ng matatamis ng ngiti. Malamlam ng mga mata na akala mo kabait-bait. Pero ang totoo, may nakatagong pagkamaldita. At matalikod ka lang gagawa na ng katrayduran. Sir Jander, ang sa akin lang naman ay... Enough. This is the last time that I'm telling you this, ha? Minsan ka pang makialam sa akin, lalayas na ako sa resort na to. Got it, ha? Napanunok na bahagyang napatras si Zinya. Pigil na pigil ang luha. Leave me alone, okay? Tsaka pabalagbag nitong inilapat, pasara ang pinto. Napahikbe si Zinya. Daig pa niya ang sinampal. Pagkaway tumalikod na siya at iniwan ang lugar na iyon. Ma'am, tahan na ho. Alo ni Bambi sa kanya. Yeah, I'm alright. Sige na, balik ka na sa pwesto mo at Ma'am, pasensya na ho sa pagkaatribida ko, ha? Pero yun hong lalaki nasa cottage B na nagpaiyak ko sa inyo. Siya ho talaga yung nihintay ninyong kaibigan na tayong gusto ninyong umuko pa ng cottage na iyon, hindi ba? Natigilan si Zinya. Gusto pa rin niyang magsinungaling sa kanyang assistant, pero ang bigat-bigat na ng kanyang kalooban. Para nang sasabog sa sobrang pagsisikip, parang di na siya makahinga sa sama ng loob. Napakatagal na niya ng kinikimkim ang mga saloobing yon. At wala si Aubrey sa kanyang tabi, ang tanging nakakaalam ng kanyang lihim. Oo, 7 years ago, nang i-occupy nila ng kanyang asawa ang cottage na iyon. 2 buwan sila dito sa isla at ganon katagal ko rin siyang nakilala at para sa akin itinuring ng kaibigan. Kaibigan, ma'am? Yeah, he has been good to me. At kahit hindi niya alam na hulog ang loob ko sa kanya, wala kasi akong kapatid eh. He is like a brother to me. Brother, ma'am? Kapatid ang turing ninyo sa kanya? Oo. At yon ang hindi talaga maamin ni Zinya kay Bambi. Na higit pa sa kapatid ang naging turing niya kay Jander. Ma'am, 7 years ninyo siyang inalagaan sa isip at sa puso ninyo. At nang mamatay ang mama ninyo, pinareserve nyo na ang cottage na ginamit nila. Alam ko ho, hindi lang kapatid ang naging turing ninyo sa kanya. Bambi? Nagulat ang dalaga sa sinabi nito. Pero naiintindihan ko ho kayo. I remember, when I was 16, nagkaroon din ho ako ng greatest crush, or shall I say, first love. And first love never dies, lalo na at ganyang bumabalik. Pero ma'am, kung ganun hong may asawa na pala siya, dapat mo talaga siyang kalimutan, hindi ba? Bambi, no ma'am. Huwag kang magagalit sa akin. Gusto ko lang makatulong. Sinabi ko lang po, nakalimutan mong first love mo. Kung talagang hindi na ho pwede. Pero kung pwede ba, why not? Anong ibig mong sabihin? Bakit ho ba narito siyang mag-isa? May asawa ho siyang tao pero nag-e-ermitanyo siya rito. Naglalasing, nagwawala. At sabi ho ninyo galit sa mga babae. Mukhang may problema ho yata ang love life niya, hindi ho ba? Baka ho, hiwalay na sila. O kaya naman, on the rocks na ho ang pagkasama nila. So why not pursue him, ma'am? Ano ba ang ibig mong sabihin? If he is mending a broken heart, ma'am, why not help him to ease the pain? Fix his broken heart. After all, men really needs company when they are down. Are you telling me to... Alam ba ninyo? Napakaganda ninyo, ma'am. Halos lahat ng mga nagiging guest na lalaki ng resort, foreigner man o local, nagkakakrush sa inyo, pati mga afam. At ang iba pa po sa kanila, they kept coming back because of you. Naks? Ano? Ma'am, madalas ho akong kulitin ng ibang guest na ilakad ko daw ho sila sa inyo, but I ignored them. Dahil alam kong makakagalitan ninyo lang ako. Baka ho sabihin pa ninyo, ibinubugaw ko kayo. Pero iba ho kasi ngayon ni. Alam ko ho, malakas talaga ang amats nyo sa lalaking yun. So why not try it? Fight for your love. Fix his broken heart.
Stop it, Bambi. I'm not that kind of woman. Kahit ano pang estado ng pagkasama nila mag-asawa, I should not interfere para lang tuluyan silang masira. Mas magiging masaya ako kung maaayos nila ang anumang gusot sa buhay mag-asawa nila. Ma'am, I'm sorry. Nasabi ko lang ho yun dahil ganun ho kasi ako kapag nagmahal. I will always fight for my love and enough. Bumalik ka na sa trabaho mo, Bambi. Napabuntong hininga na lamang si Bambi. Yes, ma'am. And I'm sorry again for my stupid advice. Tsaka na kayo kung lumabas na ng kanyang opisina ang babae. Stupid advice, maybe. Pero parang gusto kong gawin. Kung sana'y kaya ko lang gawin. Lalo na siyang napaiyak sa isiping iyon. Mabigat ang kalooban ni Jinder habang naglalakad sa dalampasigan. Hawak sa kanang kamay ang bote ng alak na konti pa lang ang bawas. I shouldn't have said that to her. Totoong malapit ang kalooban ko sa kanya noon pa man at itinuturing ko siya na kabatang kapatid and I am very fond of her. Lalo pat naiisip kong napakalungkot siguro ng buhay niya sa pagiging ulilang lubos. At least noon kasama niya sa islang ito ang kanyang mama pero ang kulit kasi niya eh. Naiiling na naupo sa isang batuhan si Jinder at tumanaw sa malawak na karagatang nakapaligid sa isang iyon. Aiza, we've been here 7 years ago. Ito ang favorite spot natin, hindi ba? Sabi mo ang lugar na ito ang pinakamagandang lugar para maghintay sa paglubog ng araw. Yeah, you're right. From here, tanaw ko ang napakagandang paglubog ng araw. But by just looking at it, para kong sinasakal sa sakit. Why? Why did you make my life miserable? How dare you do this to me? Ano ang karapatan mo? Nalokohin ako. Hayop kang babae ka? Hayop ka? Nang hindi ko makayanan pa ang sakit at kitkit ng kalooban, ay malakas siyang napasigaw para palayain ng kanyang nadarama. Buti na lang at walang tao sa paligid dahil malayo siya sa karamihan. Hindi alam ni Jinder na may isang pares sa mga mata na nakatanaw sa kanya. May luhang nalaglag habang nawiwindang ang puso sa nakikitang sakit sa kanyang nararamdaman. At lalo itong napaiyak na magsimulang uminom ng alak sa bote si Jinder. Jinder, why are you doing that to yourself? Bakit mo sinisira ang sarili mo? At bakit wala akong pwedeng gawin para mapigilan ka? Gustuhin ko bang sawayin ka, matatakot naman akong magalit ka at tuluyang umalis sa lugar na to. Mas hindi ko yata kakayanin yon. Baka kapag umalis ka sa islang to, kung saan ka lamang pumunta at kung ano nang gawin mo. Oh God, ano nga bang dapat na gawin ko? Dapat ba na may gawin ako? Pero dahil wala pang maisip na paraan si Zinya, naratili na lang siyang nakatanaw mula sa malayo. Masakit ang ulong napabangon sa Jinder mula sa pagkakahiga sa malamig na batuhang iyon. Shit! Nakatulog na pala ako rito sa batuhan dahil sa kalasingan. Damn! Ang sakit ng ulo ko. Inis na hinubad ni Jinder ang suot ng t-shirt at lumusong sa dagat para lumangoy at palisin ang hangover. Karat na ang dilim dahil maghahating gabi na wala ring katao-tao sa beach. Paraot pa rito ang ginawang paglangoy ni Jinder. At iyong pakiramdam unti-unti ring naglalaho ang sakit ng ulo dahil sa hangover ay nagpapaginhawa sa kanyang pakiramdam. Kaya natukso siyang pumalaot pa sa paglangoy hanggang sa parting malalim. Mula sa terrace ng silid ni Zinya, tanaw na tanaw ng dalaga ang ginagawa ni Jinder. Mula pa kaninang hapon hanggang ngayong hating gabi na wala na siyang ginawa kundi tanawin si Jinder sa kinaroroonan nito. Gustong gusto man niyang ipakuha ito sa kanyang mga tauhan na makitang makatulog na sa kalasingan ay hindi niya magawa sa pangambang baka magalit lang ito lalo kapag nagising at tuloy nang umalis sa lugar na iyon. Kaya ang tanging nagawa ng dalaga, tanawin to at bantayan mula sa malayo. Jinder, dapat ko bang sundin ang payo ni Bambi? At kaya ko bang sundin? Kaya ko bang gawin? Pero mamaya, napakistot si Zinya. Bakit parang hindi niya na matanaw si Jinder? Hindi pa ito nakakabalik sa Pampang. Nasaan na siya? Mukhang mayong over siya nagising. Baka kinilabutan siya sa isiping iyon. No! No! At hindi na nakapag-isip na matino na nagtatakbo siya palabas ng kanyang silid. Dumiretso ng baba at lumabas ng bahay. Tumakbo hanggang sa lugar na kinaroroonan kanina ni Jinder. Jinder! Jinder! Nasaan ka na? Jinder! Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malakas na tumtog ng pagkampas ng alon sa dalampasigan. At nang wala pa ring sagot, pikit matang tinakbo niya ang karagatan
at lumusong para hanapin ang lalaking pinakamamahal. Jinder! Jinder! Pagkuway sumisid pa sa ilalim. Ilang ulit niyang ginawa ayon. Sisid, ahon, langoy, hanap. Jinder! And she'd never felt so desperate before, like the way she feels now. Muli siyang sumisid. Hindi alintana ang kadiliman sa tubig na ilalim. Naghahagilap ang mga kamay sa kung anumang mahawakan sa pagbabakas sakaling mahagilap niya ang katawan ng minamahal na si Jinder. Pero wala siyang mahagilap at kinakapos na siya ng hininga, kaya napilitan siyang umahon. Habol ang hininga, sumagap ng hangin si Zinya, saka akmang muling sisisid. Nang bigla siyang napatutop sa noo dahil sa biglang salakay ng pagkahilo. Anong nangyayari? Bakit? Napalingap siya sa paligid. Madilim ang gabi, ngunit bakit parang umiikot ang mundo? Nahihilo ako. Kailangan ko makabalik sa... Hindi na namalayan ni Zinya kung ano mga sumunod na pangyayari. Tila nahulog siya sa malalim makadiliman at tila may malakas sa persang humihigop sa kanyang kamalayan. Hanggang maramdaman niya na lumubog siya sa tubig at nagsimula na siyang kapusin ng kanyang hininga. Jinder? Pero iisang pangalan lamang kanyang nasa isip. Jinder! Pagkuway isang malakas sa persa ang naramdaman niya na humila sa kanya. Zinya! Zinya! Wake up! Wake up! Naramdaman niya ang malakas na tapik sa kanyang pisngi. Gayon din ang tila malakas sa persang dumidiin sa kanyang sikmura. Pero gustuhin man niyang dumilat, di pa rin niya magawa dahil sa tila kung anong bagay na nakabara sa kanyang paghinga. Zinya! Damn it! Why did you do that? Wake up! Jinder! At sa nagdidilim pa rin niyang diwa, tila musika ang tinig na kanyang naorinigan. Zinya, ano ba? Hanggang maramdaman niya ang paglapat ng mainit-init na bagay na iyon sa kanyang mga labi. Ang tila pagbibigay ng hangin sa nagsisikip niyang dibdib at ang pagkadama ng ginhawa na makalanghap na ng hangin. Kasunod niyon ang tila pagbulwak ng kung ano mula sa kanyang sikmura. Napabalikwas siya ng bangon, sabay suka sa maalat na tubig dagat na kanyang nainom. Oh, thanks God! Are you okay? Sige, isuka mo pa ang mga nainom mong tubig. Pagkuway naramdaman niya na may humahagod na sa kanyang likod. Niluwangan niya ang nainom na tubig. Pagkuway dahan-dahang nilinga ang may-ari ng kamay na humahagod sa kanyang likod. Sir Jinder? Ganoon na lang ang kanyang tuwa na makita ito. Are you okay now? Yes. Damn! Inis na napalupasay sa buhanginan si Jinder. Why did you do that? Alin? Hindi mo alam. Bakit mo ako tinatawag kanina? At nang hindi mo ako makita at lumusong ka sa dagat at sumisid. Natanaw kasi kita. Lumalangoy. Tapos bigla kang nawala. Nag-alala ako at naisip ko na baka napahama ka dahil lasing ka. So, gusto ko lang sanang... Kung inaakala mong nalunod ako, bakit hindi ka na lang tumawag ng lifeguard? Nang tulong. Nataranta na kasi ako eh. Sorry, ikaw patuloy ang sumagip sa akin. Marunong ka namang lumangoy. Bakit naman nangyari yon? Bigla kasi akong nahilo eh. Nagdilim yung paningin ko at... Can you imagine? Kung hindi ko naisipang lumangoy pabalik na makita kong lumulusong ka sa dagat, baka patay ka ngayon at lobo na yung tiyan mo. I'm sorry talaga and thank you. I owe you my life now. Huwag mo na uling uulitin yon ha? Saka tumayo na ito at nagsimulang humakbang patungo pabalik sa resort. Sandali! Agad naman siyang tumayo para humabol. What? Natanaw ko kasi kaninang hapon ka pa umiinom. Hindi ka pa kumakain, hindi ba? Kumain ka muna. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong pakikialaman sa pag-inom o sa pagkain ko? Kasi... Stop it, Zinya. Kapag nakonsumi ako ng gusto sa'yo, aalis talaga ako sa resort mo para lang makalayo sa pakialamerang kagaya mo. Saka malalaki ang hakbang na iniwan na nga siya nito. Gusto bang pigilan ni Zinya ang lalaki? Pinigil na lang niya ang sarili. Nakakailang warning na siya mula kay Jinder. Baka sa sunod, totohanin nito ang banta na aalis ito. At yun ang ayaw niyang mangyari. Anong gagawin ko? If he continue doing this to himself, talagang magkakasakit na siya at talo lamang siyang mawawala sa paningin ko. Matamang nakatitig si Jinder sa bote ng alak na bagong dating. Ka-order niya lang sa roomboy niyon at parang nasasabik na ang kanyang lalamunan na matikman iyon. Pero mas kumakalamang kanyang sikmura. Oo nga naman, kagabi pa siya huling kumain. Stop doing harsh things to yourself.
Tila naulinigan pa niya ang mga salitang sinabi ng kapatid niya na si Kurt. Harsh things? Oo nga naman. Makakasira sa katawan ko ang alak na ito. But who cares? Nobody cares. Kapag nakainom ako, magaan ang pakiramdam ko. Parang manhid. Pati utak ko ay manhid at nakakatulog ako ng mahimbing. Yun nga lang pagising ko, masakit ang ulo ko. Stupid me. Does that bitch deserve to be the reason for all of this? Muling umahon ang ngit-ngit sa kanyang puso nang maalalang asawa. Damn you, Aiza. Bakit ba ikaw pa ang minahal ko? Pagkuway dinampot niyang alak at mang-iinom. Pero pinigil ng mga katok sa pinto si Jander. Sino na naman ba to? Mag-aalas 10 ng umaga. Ines na binuksan niya ang pinto. Anong... Hi! Nakangiting wika ni Zinya. May dalang tray at may lamang pagkain. Ano na naman yan? I owe you my life, so this is my way of thanking you. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kapag nakialam ka pa sa akin, aalis na lang ako sa... Bahala ka sa gusto mong gawin. Tsaka humakbang to papasok kaya napilitan siyang umiwas sa daraanan nito. Basta gagawin ko kung anong nararapat. As I have told you, I have to do something. I owe you my life. Sa ayaw ko man at sa gusto, may utang na loob na ako sa'yo. At dahil nakita kong sinisira mong buhay mo, pati na rin ang kalusugan mo, I have to do something. To the limit. Para matulungan ka at mailigtas ka na tuluyang magkasakit. Magpapakamatay ka ba? This is it. Kumain ka. Bahala ka kung gusto mong uminom pagkatapos, basta kumain ka. At kung gusto mo umalis sa resort ko at tumipat sa ibang resort, bahala ka rin. You will never find someone like me. Nakukulitin ka na alagaan ang sarili mo. Kung gusto mong mamatay, tutulungan na kita. Ninlapag na Zinya sa mesa ang tray at humakbang patungo sa pinto. Anyway, muli itong humarap sa kanya bago tuluyang lumabas. Gusto ko pa rin makiusap na huwag ka nang umalis. Please stay. Huwag kang magalit kung masyado akong pakialamera. You are like a big brother to me. Marulungkot ako kapag umalis ka. Iiyak ako. Lalo pat di mo pa natutupad ang pangako mo sa akin na marami kang i-feed sa aking information tungkol sa mga bagay na nasa labas ng maliit na mundo na ginagalawan ko. Pagkuway tuluyan ng umalis ang dalaga. Natitigilang napatitig sa pinto si Jander, tsaka tumuon ng paningin sa pagkaing nasa tray. Napapailing na naupo sa bangko si Jander at nagsimula ng kumain. Bigla siya nagutom sa mabango at masarap na aroma ng dalang pagkain ni Zinya. Balisang-balisa si Zinya. Tila sinasakal ang kanyang puso sa isiping anumang oras ay aalis na si Jander sa islang iyon. Jander, please don't. Pero kung talagang aalis kay wala akong magagawa. Pipilitin ko lang tanggapin na siguro. I have to let go of this feeling. At least after 7 years of waiting for you, you would come back. Tama na yon, at least natapos ang paghihintay ko sa'yo. Pero ang isipin yun ang nagpahagulhol kay Zinya. Maya-maya, tiniyo niya ang mga luha at umupo mula sa swivel chair. Lumabas ng kanyang opisina. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan at nang magawi sa cottage na okupado ni Jander ay saglit siyang natigilan. Saradong-sarado. Siguro lasing na naman siya. Hindi bale. Hanggat di siya umaalis sa islang ito, patuloy ko siyang kukuliting kumain kahit na naglalasing pa siya. Hanggang ayaw niya makinig, patuloy ko siyang kakausapin. Kung talagang aalis siya, wala na talaga ako magagawa. Pagkaway nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating sa parting batuhan ng isla. Mama, why did you left me so soon? Sabi mo dalawa tayong mag-aalaga sa islang ito, sa resort na pamana ni Papa. Pero bakit? Wala na akong kasama. Wala na akong makausapan lamang. I am all alone in this island. Kailangan ko bang manatili dito at ubusin ang buhay ko sa lugar ko sa naroon ng mga alaanan ninyo ni Papa? Kailangan bang patuloy ako magpakatatag para lang pangalagaan ang lugar na ito na naging saksi sa pagmamahalan ninyo? But how can I do that? Nanghihina na ako. Parang di ko na kaya magpakatatag kung ganitong durog na durog ang puso ko dahil kay Jander. Pagkaway nagsimula na namang maglanda sa mga luha sa kanyang mata at nang halos mahilam na siya ay marahas niyang pinahid ang mga kamay. Here! Ha? Gulat na napatingala siya sa may-ari ng kamay na nag-aabot sa kanya ng panyo. Anong ginagawa mo rito? Pwesto ko to kapag gusto ko mag-emota. Naupo si Jander sa tabi niya at sapalitang iniligay sa kanyang kamay ang panyo. Kasi ay... Punasan mong luha mo. Baka makakita akalain pa na kung anong ginagawa ko sa'yo.
Saka tumuon ang paningin to sa karagatan. Ah, oo, salamat. Agad niyang pinunasan ng mga luhang iyon. Pagkuway akmang isasauri na ito sa katabi. Pero kusa siyang natigilan na makitang basang-basa na iyon sa kanyang luha. Lalaban ko na lang tong panyo mo bago ko isauli at keep it. Marami akong panyo. Salamat. Ilang sandaling namagitan ng katahimikan sa kanila dahil sa walang gustong magsalita. Pero pakiwari ni Zinya, bumibingis sa kanya ang sariling puso na tila dumadagundong sa lakas ng tibok. Ngayong magkatabi sila ni Jander sa pagkakaupo sa batuhang iyon, hindi maiwasang magkadikit ang mga braso nila at damang-daman niya ang init ng balat nito at ang init ng katawan. Why are you crying? Iniisip mo bang aalis ako sa resort dahil sa kakulitan mo o may iba pang dahilan? Maya-maya ay tanong nito. Oo. Tsaka naalala ko rin kasi sina mama at papa. I feel so alone. Kahit na maraming tao sa islang to. Tsaka naman napahikbi ang dalaga. I see. Muli itong natahimik. Sir Jander, I'm sorry kung... No, don't say sorry. I'm sorry kung masyado din ako naging harsh sa'yo. Sir Jander, gulat na napalingon ang dalaga sa katabi. Alam mo, kung umaalis ka lang sa islang to, marami kang makikitang magagandang bagay sa paligid mo. Nakalawas ka na ba sa lungsod? Paminsan-minsan, kapag may kailangang mga papeles para sa resort o kapag mamimili ng mga gamit. Pero bihira lang yon. Isa pa, hindi po pwedeng umalis ako ng matagal sa isla. Bihira lang kasing konti ang guest. Minsan, kahit tag-ulan may mga dumarating. Mataas kasi ang islang to, kahit na high tide may lugar na po pwedeng mag-swimming. Pinipilit niyang magpakakaswal sa pagsalita. He is in a good mood. Nais niyang samantalahin ng pagkakataong iyon. Lalo pat hindi niya nalalanghap na amoy alak ito. Mukhang hindi nakainom. Talaga? Ang swerte mo rin sa resort mo, no? Hindi siya kumibo. Noon lumingon sa kanya si Jander. Naglapat ang mga mata nila. Pero hindi mo ba naisip na ikinukulong mong sarili mo sa lugar na to? Sir Jander, come on, stop calling me that way. Ikaw ang may-ari ng resort at guest ako. Pero sabi mo nga, older brother mo ko, hindi ba? So call me that way. Kuya, iyon ang gusto mo na itawag ko sa'yo? Why not? Pero pwede ring Jander. Yung mga kapatid ko na bata sa akin, bihira akong tawaging kuya. Sige, Kuya Jander na lang. Pero gusto niyang pagsisiyan ng sinabi. Nasa kanya ng pagkakataon na tawagin tong Jander, pinakawalan pa niya. Kaya lang kapag ginawa niya yon, baka maging aloof na naman to sa kanya at makahalata na hindi naman talaga pagtingin kapatid lamang ang turing niya rito. Kuya Jander, yun talaga ang gusto mong itawag sa akin? Parang gusto niya magtaka kung bakit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Oo. Okay, fine. I am your Kuya Jander from now on. Talaga? Hindi ka na aalis? Hindi ka na... I won't. Saan naman ako makakakita ng resort na kapag ayokong kumain, may makulit na kagaya mo? At saan ako makakakita ng resort na may little sister ako na handang magpakalunod para lang sagapin ako sa pag-aakalang nalunod ako? Kasi But let's forget about it, ha? Anyway, ano-ano ba ang facilities ninyo dito sa resort? May mga gamit ba kayo para sa ibang activities? Halimbawa, water ski, o kaya diving suit, o kahit anong pwedeng paglibangan. Maliit na lancha na for rent para magamit ng mga gustong mag-scuba diving. Then, merong shop sa likod ng restaurant na nagpaparenta din ng diving gear. Talaga? That's my favorite. Gusto mo mag-scuba diving? Kung sasamahan mo ko. Come on, you're missing one half of your life dahil lagi kang subsob sa pamamahala sa resort. I guess hindi mo pa nararanasan ang mga ganong activities kahit nariyan lang sa tabi mo dahil busy ka, hindi ba? Oo. Isa pa, wala namang magtuturo sa akin eh. Busy ang mga staffs ko at... Then I will teach you. Talaga? Tila lumulundag sa kaba ang kanyang dibdib, pero mas maligaya siya. Yeah, let's go. Bigla itong tumayo at hinawakan siya sa kamay para lalayang bumaba sa batuhan. Sandali, baka mahulog. Pero nahawakan na nito ang bewang niya at binuhat siya pababa. At dahil doon napakapit siya sa leg nito at hindi na iwasang maglapat ng mga dibdib nila. Ngumiti si Jander. Let's go. Saka inakay na siya pabalik ng resort. Sige. Napapanunok pang anas niya.
Hanggang ngayon, dama pa rin niya sa kanyang puso ang labis na kaba at tuwa dahil hindi naaalis sa gender at tuturuan pa siyang mag-scuba diving. Marahang sumesenya si Gender para umahon na sila sa itaas. Agad naman sumunod si Zinya. Sumipa siyang paitaas para makaahon. Ha? Humihingal na nagalis ng oxygen ang dalaga. Ano, masarap ba sa ilalim? Natatawang tanong ni Gender. Oo, ang ganda ng mga isda kapag lumalangoy kaya lang nakakatakot. Parang mauubusan ako ng hangin. Feeling mo lang yon. Teka, pagod ka na ba? Oo, nakakailang balik na tayo sa ilalim. Pahinga muna ako sa lancha. Sisid ka pa kung gusto mo. Hindi na, mamaya na lang. Gusto ko kasama kita. Akyat na. Tsaka inalalayan nito pasampa ang dalaga. Ay, sandali. Pero kahit naiilang sa hawak ito, hindi pa rin siya makapalag. Ilang sandali pa nag-iikot naman ang lancha sa kabuuan ng isla. Wow! Ang ganda talaga ng karagatan, ano? Alam mo, nag-aaral ako sa bayan. Hatid sundo ako ng bangka. Lagi pa rin ako natutulala kapag bumabiyahe kami sa laot. Ang sarap talaga ng feeling kapag nalalanghap kong sariwang hangin ng dagat. Tumayo siya sa gilid ng lancha at idinipa pa ang mga kamay. Ikaw talaga. Sirena ka siguro, no? Gustong gusto mong dagat eh. Natatawang wika ni Gender habang nagmamaniobra padaong sa pampang. Siguro nga, baka nagkatawang tao lang ako. Natatawang sumulyap siya rito. Naglapat ang mga mata nila dahil nakatitig pala ito sa kanya. Pero sa lahat ng sirena, ikaw siguro ang pinakamaganda para sa akin. Kuya Gender? Nagulat siya sa sinabi nito. Joke! Natatawang nag-iwas ang tingin ang lalaki. Halika na! Saka nagpauna ng bumaba sa lancha at inabot siya para buhatin pababa. Minsan pang nagkadikit ang mga katawan nila habang magkalapat ang mga mata. Pagkuway ngumiti si Gender at binitawan na siya. Nagugutom ako. Pakainin mo ko ha? Libre. Bayad sa tutor ko sa scuba. Saka kusa na itong bumitaw sa kanya at tinampot ang mga gamit nila at nagpauna ng humakbang patungo sa resort. Sige. Napapanunok na sumunod siya rito. Gender, lumamlam ang mga mata niyang nakasunod dito. Sana'y hindi na matapos yung mga sandaling kapiling kita. Sana'y wag ka nang umalis. Pahig ako kahit kapatid ang turing mo sa akin. Basta nariyan ka lang sa tabi ko. Swimming, scuba diving, water skiing, dining. Lahat ng yon nagawa ni Zinya na nakangiti habang kasama syempre si Gender. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos walang pagkakataong hindi sila magkasama ni Gender. At kung panaginip lamang iyon ayaw na niyang magising. Ah, this is life. Ang ganda ng paglubog ng araw, ano? Pabuntong hiningang wika ni Gender habang nakaupo sila sa batuhan. Oo nga, nakangiting wika ni Zinya pero ang totoo, ilang na ilang siya dahil nakasandig sa kanya si Gender. At home na sa kanyang lalaki. Para bang natural lamang dito na hawakan siya, akbayan, yakapin o hapitin sa bewang. At hindi rin niya alam kung ano ang nararamdaman nito kapag nagkakadikit ang mga katawan nila. Pero para sa kanya, it's heaven, kahit pa nakakailang. Alam mo, noong narito kami ni Aiza, ang pagtingin sa paglubog ng araw ang pinakamagandang tanawin na gusto kong matanaw sa lugar na ito. Natigilan siya. Gusto na bang mag-open up sa kanya ni Gender? Pero na magkahiwalay kami, ito na ang pinakapangit na tanawin para sa akin. Napabuntong hininga na lamang sa Gender. Pero ngayon, tanggap ko na. That's life. Anyway, hindi mo ba gustong marinig ang kwento kung bakit kami nagkahiwalay ni Aiza? Napalingon siya rito. Ngumiti si Gender. Okay lang ba? Okay lang ba? Why not? If it's another way of moving on. Ilang sandali siyang napatitig dito. Are you ready to listen? Sige. I have never thought na yon ang dahilan kaya niya ako pinaibig. Pera, ang kayamanang mamanahin ko, ang katayuan ko sa buhay. That bitch made me believe that she loved me so much, that she is crazy over me. And because of that, minahal ko siya, ng sobra pa sa sobra. Ibinigay ko ang lahat ng gusto niya. Pumayag ako na wag muna kami magkaanak dahil ang akala ko, gusto lang niyang ihanda ang kalooban niya. Sa pagiging isang ina. But after 3 years, lumabas yung natural na siya. Lumabas ang tunay na kulay niya. Ayaw niya palang magkaanak dahil ayaw niyang masira ang kanyang katawan. Naniniwala ako na kapag nagkaedad na siya ng 30 ay okay na, kahit na masira ang figure niya o tumaba man siya.
Hinayaan ko pa rin siya sa pagiging model. Habang binibigay ko pa rin ang lahat ng gusto niya. Pero nakakainip maghintay. Then I gave her an ultimatum. Gusto ko na magkaanak because we're not getting any younger. That bitch, pumayag siya at sinabing buntis nga siya. Tuwang-tuwa ako. Para kung tanga na natutuwa na sa wakas magkakaanak na kami. Pero gusto niyang sa ibang bansa manganak. I don't know why kung bakit gusto niyang lumayo. Tumakas. Then, isang masakit na katotohanan ang natuklasan ko. Lumapit sa akin ang kanyang lover, telling me that the baby was not mine. Anak daw nito ang bata at niloloko lamang daw ako ni Aiza. Na kaya niya sigurong lumayo ay binablackmail na siya ng lalaking yon. At natatakot siyang mawala ang lahat ng karangyang tinatamasa niya sa piling ko. Alam mo bang para akong binagsakan ng bomba? Gusto kong pumatay ng tao, pero hindi ko magawa. Naaksidente sila magkasama sa kotse habang nag-aaway at pareho silang namatay. Then, isang malaking eskandalo ang naganap. Nalaman ng lahat ang totoo at hindi ko na alam kung paano harap sa mga tao. Hindi lang ang puso ko ang dinurog niya, pati na ang buo kong pagkatao, ang pride ko, ang pangalan ng pamilya ko, ang... Shh! Marahang iniharang ni Zinya ang isang daliri sa mga labi ni Gender. Enough. I understand why you behave like that. Napakasakit nga niyon. Zinya, napatitig ito sa mga mata niya. But don't you think blessing in disguise iyon? Naiilang na nag-iwas siya ng tingin dito. Yeah, now I think at that way. I think dahil nakalaya ako sa isang babaeng kagaya niya and thank God dahil hindi siyang naging ina ng anak ko. Yeah, yun ang pinakamalaking dapat mong ipinagpapasalamat. And I thank her dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na bumalik dito. Then, I have you by my side sa mga ganitong pagkakataon na nadadepress ako dahil sa galit. Naparanok si Zinya. Parang gusto niyang umasa. No, no, Zinya. He is just happy dahil narito ako sa tabi niya para dumamay. His baby sister. I know he still loves her kahit pa may kasalanan to sa kanya. Nananaig nga lang ngayon ang galit. Hey, ngayong naikwento ko na sa'yo ang story ng buhay ko. Gusto ko nang kalimutan yon. Sinabi ko lang yun sa'yo dahil alam kong gusto mong malaman kung ano talagang dahilan at nagkahiwalay kami. After all, isa ka sa nakasaksi na kung gaano ako kasaya noong honeymoon namin dito. Yeah, oo nga. Tama ka dyan. So ngayong nasabi mo na sa baby sister mo ang kwento ng mapait mong love life, siguro naman makakalimot ka na talaga, hindi ba? Na hindi ka na babalik sa paglalasing mo at anong sinabi mo? Ang alin? Takang napalingon siya rito. Baby sister? Oo. Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit may nababanaag siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. Galit ba yon? Yeah, you are my baby sister. Tsaka pabuntungan niya itong bumaba ng batuhan at inalalayan siyang pababa. Halika na, gabi na. Sige. Gusto niyang magtaka kung bakit parang galit si Gender. Siguro, mabigat pa rin ang kalooban nito dahil sa mga ipinagtapat sa kanya. Sa cottage mo? Why not? For a change. Naiilang ako sa mga staff mo kapag sa restaurant tayo nagdi-dinner na sabay. Parang di ako natutunawan. Ikaw naman, ganun lang talaga. Basta, let us have dinner at my cottage. For a change lang. Sige. Hindi kayang tumanggi ni Zinya sa anumang kahilingan na Gender. So, come here now. Ha? Naganda ka na ng... Nagpaayos ako ng dinner sa staff mo. Surprise ko, para sa'yo. Nox naman, pa-surprise ka pa dyan ha? Just come here, okay? Opo, kuya. Natatawang ini-off ni Zinya ang cellphone at nagpunta na sa cottage ni Gender. Wow! Dinner with candlelight. Okay ah. Natatawang minastan niya ang magandang ayos ng mesa. Come in. Gutom na kaya ako? Oo ba? Pero natigilan si Zinya na mapasulyap sa bote ng brandy na nasa ibabaw ng mesa. Bakit may alak? Iinom ka? Konti lang. At iinom ka rin, hindi ba? Nagdadalawang isip si Zinya. Naalala niya ang liriko ng kanta. Kapag may alak, may balak. Pero masyado naman yata siyang assuming. Ano ka ba? Hindi ako marinong uminom. So what? Ako naman ang kasama mo, hindi ba? Sa palagay mo ba mapapahamak ka kahit malasing ka kung akong kasama mo? Siyempre, hindi. Kaya lang, hindi ba masakit sa ulong uminom?
Natawa na lang si Jander. Bakit ba? Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Wala lang. You are too innocent. So naive. Alam mo ba yon, ha? Alam mo naman na. And I love it. Halika na, ha? Kain na tayo. Just trust me. Sige. Cheers! Itinaas ni Jander ang basong may lamang brandy. Cheers! Nakangiting ipinungki ni Zinya ang baso at sabay silang uminom. Habang magkalapat ang mga mata nila. Masaya ka ba? Pagkuway tanong nito nang sabay na nilang ilapag ang baso. Oo. Ikaw? Mukhang okay ka na talaga. I mean, yeah. Hindi na ako umiinom, hindi ba? Kumakain na ako sa oras. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Oo, pero gusto ko. Ginagawa mo yun dahil sa'yo. Yun. Yun lang ang dahilan ko. Kuya Jander, nang makita kong umiiyak ka noon sa batuhan, awang-awa ako sa'yo. At ayoko na makikitang umiiyak ka. I mean, sa dami ng masasakit na pangyayari sa buhay mo, ayoko nang dagdagan. At sabi mo nga, I am your Kuya Jander. At kung makikita mong sinisira akong buhay ko, malulungkot at masasaktan ka, hindi ba? Oo. So that's it. Pero ang totoo, nagpapasalamat talaga ako sa'yo dahil ibinukas mo ang isip ko. Sa dami ng mga pangyayaring masasakit sa ibang tao, I've realized na kung ano man ang nangyari sa buhay ko, wala pala yun kumpara sa nangyayari sa iba. And for that, I've changed my heart at nagawa ko makaahon sa sakit. Thank you so much. You're welcome. And I have something to tell you. Ano yun? Hindi alam ni Zinya kung bakit siya kinabahan. I have to go. Kuya Jander! May iniwan akong pamilya sa lungsod. Kailangan ko silang balikan. Make them happy kapag nalaman nilang I'm back on myself again. Oh God! No! No! Pakiwanan ni Zinya, gumuho na naman ang langit at lupa sa kanya. Paano ko? Pero hindi niya kayang isatinig iyon. Alam niya, wala naman siyang karapatan. Sino ba naman siya? Oo nga. Kailan ka aalis? How about tomorrow? Tila kinapos ng hininga ang dalaga. Bakit ang bilis? Ngayon mo lang sinabi, aalis ka na agad bukas? I have to. Muli nitong sinilinan ng alak ang mga baso nila. But don't worry, babalik-balik ako sa istang ito. Kahit naman paano may signal ng cellphone, nagkakatawagan tayo, hindi ba? And if anything happens, kahit anong problema mo, you can call me. Kahit nasan ako, darating ako. At sa pagkagulat ni Zinya, ginagapit ang kamay niya at marahang pinisil. Kuya Jander? Napapanunok pang sambit niya. Kuya Jander, yeah, you are my baby sister. Isa pa yan kaya gusto kong umalis. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ito at binitawan ng kamay niya. Maybe you are an innocent girl, naive, but you can read between the lines. Anong... It's getting late. Let's take this last shot and you can go. Ipapakuha ko na lang sa rumbo ito mga pinagkainan natin, ha? Pero... Cheers? Itinaas ni Jander ang baso. Cheers! Tinanggap niya ang pakipag-toast nito at diretsong tinungga ang laman niyon. Muling gumuhit ang pait at init sa kanyang lalamunan, pababa sa dibdib hanggang sa sikmura. Masarap ba ang alak? Natatawang tanong ni Jander. Oo, I have to go. Parang inaantok na yata ako. Nakakaantok tong alak, hindi ba? Napapalunok na tumayo na ang dalaga at humakbang patungo sa pinto. Zinya, ha? Maang nanlingon niya ang lalaki. I don't wanna go. Ayokong iwan ka. I want to stay by your side. Kuya Jander, then don't go. Pwede tayo maging business partners dito sa resort at just give me one good reason kung bakit kailangan ko manatili sa islang to. Kasama ka. Anong ibig mong sabihin? Matiim na titig ang itinugon nito sa kanya. Ask yourself. Anong... Good night. Tumalikod na nga ito sa kanya. Natitigilang lumabas na si Zinya. Pero ilang sandali na siyang nakatayo sa labas ng pinto. Hindi pa rin niya magawang humakbang. Nagsasalimbayan sa kanyang isip ang mga napag-usapan nila kani-kanina lamang. Kuya Jander? Napapanunok na sambit niya. Kuya Jander, yeah, you are my baby sister. Isa pa yan kaya gusto kong umalis. Anong ibig mong sabihin? Napabunto hininga ito at binitawan ng kamay niya. Maybe you are an innocent girl, naive, but you can read between the lines. Napakurap siya sa pagkakaalala sa mga sinabi ni Jander. Zinya, ha?
Maang nanilingon niya ang lalaki. I don't wanna go. Ayokong iwan ka. I wanna stay by your side. Kuya Jander, then don't go. Pwede tayong maging business partner dito sa resort at just give me one good reason kung bakit kailangan ko manatili sa islang ito. Kasama ka. Anong ibig mong sabihin? Matiim na titig ang itinugon nito sa kanya. Ask yourself. Minsan pang napakurap si Zinya. Did he mean... Napapanunok na muli siyang humarap sa pinto. Hinawakan ng doorknob. Did he mean that? One good reason para mapigil ko siya sa islang ito. Tama ba ako ng pag-unawa sa ibig niyang sabihin? Pinihit niyang doorknob at bumukas ang pinto. Kuya Jander! At lalo siyang nagulat dahil nakatayo pala sa harap niyo ng lalaki. Waring hinihintay ang pagbabalik niya at inaasahan yon. Can't you still make up your mind? Pabuntong hiningang tanong nito nang hapitin siya sa bewang at ilapat sa kanyang dibdib ang dibdib nito. Kuya Jander, hanggang kailan mo ba ako tatawagin ng ganyan, ha? Until the time that I went off? When are you going to stop calling me Kuya Jander? Until that time na hindi ko na talaga mapigil ang sarili ko at makagawa na ako ng labag sa kagandahang asal. Dahil ang babaeng mahal ko'y talagang kapatid lamang ang turing sa akin, ha? May galit na sa mga mata nito. Jander, natigilan nito at saka napangiti. Now you said it. I have my reason to stay. It can be incest, right? Jander, can you give me a kiss? Para maniwala na nga ako na dapat akong manatili dito. Umawang ang kanyang bibig. May nais sabihin. Jander, I love you. At nang sa wakas nasambit niya, nagawa rin niya ang bagay na akala ng dalaga ay hindi niya kayang gawin. Siniil niya ng halik ang mga labi nito. Kahit pa nga wala siyang kasanayan na gawin iyon. Pero saglit lang, mas naramdaman niya ang mapusok na pagtugon ni Jander. Nagtuturo, nagmamando ng dapat niyang gawin. At kasabay niyon, naramdaman niya ang unti-unting pagkakahubad na mga saplot nila sa katawan at ang tuluyang paglapat ng mga hubad nilang katawan sa malambot na kama. To make the long story short, na-in love ang dalawa nating bida sa isa't isa. Nauwi sa kasalan at bumuo ng sariling pamilya. Haharapin ang buhay ng magkasama. Kaya ikaw na nakikinig, huwag kang panghihinaan ng loob dahil laging may #pag-asa. Maghintay lamang at may darating kang kapareha. Walang masamang umibig, basta't ikaw ay walang ibang taong hinahamak. Yon ang pinakamahalaga. Salamat pong muli sa inyong suporta at pakikinig. Sama-sama tayong muli sa susunod pa nating mga istorya.